So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, magpo-phone comparison tayo ngayong 2025. Sisimulan natin sa mga mabibentang iPhones na sobrang affordable na lang sa Green Hills. So iPhone 11 versus the iPhone XR. So ano kaya magandang bilhin ngayong 2025? Tara mga J-Vlog, check natin. G-Vlog, nakaka-excite itong ating phone comparison dahil yun nga, ngayong 2025 kasi, nagsibagsakan na po ang mga price ng iPhone. So lahat ng units ng iPhone, nung pumasok ang 2025 ay bumaba na po sa Green Hills or dun sa ating trusted seller sa Green Hills na si Ate Mayet. So yun nga, si Ate Mayet ay located sa stall XA07, second floor, Green Hills, San Juan City. At ang pangalan ng shop niya is, of course, CMB Gadget. So, doon tayo bibili ng mga legit iPhones sa nire-recommend nating shop. At yung shop pala ni Ate Mayet sa description box po. I-check nyo na lang yung link niyan. Sabihin nyo lang napanood sa vlog. Automatic po meron pa kayong 500 pesos cash discount sa shop na yan. Nakakatuwa kasi mga J-Vlog na yung iPhone XR ngayon is nasa bumalapit na sa 10,000 segment. Even yung 128GB niya. Tapos yung iPhone 11 is nasa 13,000 to 14,000 segment na yung 128GB. Kaya nag-decide ako agad-agad i-compare ngayon itong 2025 dahil ang bagsak na yung mga presyo nila or sale na sila sa Green Hills. So yun nga, itong dalawang smartphone na to ay yung naging mabenta rin nung holiday season ng 2024. Sobrang benta ng XR at lalo na po yung iPhone 11. Kasi yung iba, in-option na yung iPhone 11 for the dual rear camera system. Meron kasing secondary camera ang iPhone 11 na wala po sa iPhone XR, which is yung ultra-wide camera. Na yan din yung isang malaking feature or main feature ng iPhone 11 compared dito sa kanyang predecessor, which is the iPhone XR. So ano nga muna ba ang presyo nila sa Green Hills? Ang iPhone XR po ay na-release yan noong year 2018. Napakamahal niya noong year 2018 is nasa 50K ang iPhone XR. Pero ngayon sa Green Hills, ang 64GB ng iPhone XR nasa 9 to 10,000 pesos na lang. 128 is 10 to 11,000 pesos. 256 is sa 12 to 13,000 pesos. So sobrang mura na po ng iPhone XR. Nagbibigay lang ako ng range kasi depende po yan sa may offer sa inyo ng shop kung magkano nga ba or magkano ba yung magiging discount nyo. So yun lang yung range niya. So iPhone XR 64 to 256, nag-range sa 9 to 13,000 pesos. Yung iPhone 11, nag-range naman ang 64GB siguro sa 12 to 13. Tapos yung 128, 13 to 14. Tapos yung 256, 15 to 16. So yun yung range ng iPhone 11 again. 64 to 256, nag-range sa 12 to 16,000 pesos. Depende po sa storage or sa offer ng shop. Na-release of course ang iPhone 11 noong year 2019. Na bumili ako niyan nung mismong launch date dito sa Philippines. Third week ng October yon pagkakaalam ko. Binili ko yung iPhone 11 ko na 128GB. Naglalaro siya for around 55,000 pesos. Kaya super expensive niyang iPhone 11 before ko. So shoutout sa mga nakabili ng iPhone 11 noong year 2019. Ayan, comment down below nyo naman yung experience sa iPhone 11 nyo. Kamusta na? And of course, yung battery. Kamusta yung battery nyo? Na-replace na ba? Ano na ba yung battery health ng mga iPhone XR and iPhone 11 nyo nung na-purchase sila nung launch date, ha? Kasi ako, pag bumibili ako ng iPhone talaga, launch date, Lalo na to, bumili ako ng iPhone 16 ngayon nung launch date. Doon natin doon ko siya nasusubukan when it comes sa performance. Yung 11, sobrang ganda niyan. Ginagamit ko yan for making vlog and even iPhone XR nung nasa Baguio ako, yan yung vlogging tool ko. Sobrang ganda talaga ng camera ng iPhones. Mapaanong model man yan, basta magsisimula sa iPhone X. Sobrang ganda ng mga camera quality niyan, lalo na sa video. So, yun yung unang hahabulin nyo when it comes sa mga iPhone is sa video camera. Kaya, sa mga consumers dyan na TikToker, ayan, mga content creators, naghanap ng murang iPhone, magandang i-suggest itong dalawang smartphone na to. Kaya dito sa ating phone comparison, titingnan natin ano bang mas sulit bilhin dito sa dalawang smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, dito tayo ngayon sa advantages sila sa isa't isa. First, dito muna tayo sa display. Displays aspect is same lang naman, huwag kayong mag-alala. Pareho silang liquid retina, IPS LCD display na merong 6.1 inches standard sa 60Hz kasi hindi pa naman usong 120Hz noon.
When it comes sa display quality, screen size, wala naman po pinagkaiba ang iPhone XR at ang iPhone 11, kaya wag kayo mag-alala dyan. Dito tayo ngayon sa chipset susunod. Sa chipset kasi, syempre dito tayo may pinagkaiba. Mas upgraded ang chipset ng iPhone 11 compared sa iPhone XR. Apple A12 versus Apple A13. Itong dalawang smartphone na to ay nasa bottom list na ng iOS update. Mas lalo na yung XR. Pero meron tayong magagandang rumors na naririnig na may possibility daw ma-update. Merong slight chance lang ma-update ang iPhone XR to iOS 19. So pag nagkatotoo, maganda talaga yan kasi umabot ng 7 years ang OS update ng iPhone XR pa lang. So matik, pag na-update ang XR, ma-update din ng iPhone 11. So meron din tayong isang theory dyan, kung na-update itong iPhone XR and iPhone 11 ngayon sa iOS 19, there's a possibility pareho pong mawala sa update ang 11 at 10R sa iOS 20. Kasi parang ganun ang ginagawa ngayon ni Apple when it comes sa software support. Parang dalawang generation na agad ang inaalis nila. Take for example, sa iOS 15, ang inalis nila is si 7 tsaka si 6. Sa iOS 16 hanggang 16 na lang, si 8 at tsaka si 10. Hanggang doon pa lang yung pinuputol na OS update. So, there's a possibility baka sa iOS 20 ay dalawang generation po ang maputol agad. So, maganda. Kung ma-update sa iOS 19, itong dalawang smartphone na to, matagal nyo pa sila magagamit. Sobrang sulit, kumbaga, nang bibili nyo, lalo na sa kanilang presyo today, na sobrang affordable na lang. Nasa 10,000 ng XR, nasa 13,000 ng iPhone 11. Next is sa camera. Camera specs, dito po kasi sa 11, marami tayong nag-transition when it comes sa features ng camera. Dito po, una nagkaroon ng ultra-wide camera. Sa iPhone X series ay wala pong ka-ultra-wide camera. Even the max version is telephoto lens po ang secondary camera niyan. So, first ever ultra-wide camera is sa 11 series. Tapos, first ever din na 4K video support ang front-facing camera sa 11 series. Then, sa iPhone X series or XS or XR is full HD 1080p lang ang resolution ng kanilang front-facing camera. Kasi sa iPhone X, XR, and XS, HD ang kanilang support sa front-facing camera. So, sa 11, support ng front ng 4K at rear camera. So, magandang addition, of course, when it comes sa video, ang 4K video recording sa front-facing camera. So, when it comes sa camera upgrade, syempre, mas okay ang iPhone 11. Lalo na ngayon sa mga Gen Z or sa mga millennials, parang ako, mahilig sa mga 0.5. For me talaga is very useful lang ultra-wide camera. Lalo na pag nagva-vlog ako sa Green Hills. So, ganito yung yung frame lang ng rear, di ba? So, kung gusto niyo mas wider pa, gamitin niyo yung ultra-wide camera with same quality naman when it comes sa video. Kaya, very useful ang ultra-wide camera. Kaya maraming mas prefer ngayon ang iPhone 11 compared sa iPhone XR, which is, for me, is magandang rin naman. Magandang decision, kumbaga. When it comes sa design, super identical naman din sila when it comes sa back cover, glossy glass. Magkakaiba sila syempre sa dual camera system ng 11. Dito nyo ma-identify kung XR ba or iPhone 11 ang gamit nyo. Kasi syempre sa iPhone 11, dito nagkaroon ng dual camera system. Tapos sa iPhone XR, single rear camera system lang tayo. So, when it comes sa design, pareho lang naman sila ng form factor, aluminum frame, glossy glass. Kaya, yun nga, again, ang pinagkaiba lang nila is sa camera module. Tapos, pareho rin naman sila na merong cheap power capability at pareho rin sila na merong notch display. So, yun mga ka-Jave lang ang ating quick comparison between sa iPhone 11 and iPhone XR. Ang pinaka-main na tanong, Lods, ano ba ang magandang i-purchase ngayon? Mag-iPhone XR ba ako or mag-iPhone 11? Kung ako tatanungin, kung few thousand of pesos lang naman, take for example, the iPhone XR na 128GB. Ang 128GB ng iPhone XR is nasa 11,000. Ang 128GB ng iPhone 11 is nasa 13 to 14,000. Sabihin na natin 14. So, kung kukumputin nyo mga ka-J-Vlog, 3,000 lang ang difference doon sa generation na yan. Kaya for me, I'll go for the iPhone 11. Hands down na tayo mga ka-J-Vlog. Unang-una dyan na habulin nyo dito is ultra-wide camera system. 4K video recording sa front-facing camera. Siyempre, mas maganda ang ultra-wide camera. So, may ultra-wide camera siya na very useful when it comes sa making contents, di ba? And mas better siya sa low light, ang iPhone 11. So, yun mga ka-J-Vlog, kung, again,
napakakonti lang naman na idadagdag nyo, go for the iPhone 11. 3,000 lang naman, mas masusulit pa siya. Tapos, meron pang possibility na mas ma-update ang iPhone 11. Hindi natin alam, di ba, kung masusupport sila ng iOS 19. Pero meron kayong slight chance, kung mag-11 kayo, meron kayong slight chance na baka mas ma-update pa siya ng much longer compare sa iPhone XR. And even sa chipset, of course, Apple A13 Bionic chip, mas powerful compare sa Apple A12. Pero don't get me wrong, both smartphone ay kaya pa rin mag-handle ng mga modern games today, even ML, COD, Farlight 84, and even Genshin Impact. Sa ganyan kalakas pa rin or ganyan ka-optimize ang mga chipset ng Apple devices. So, biruin mo, 7 years and 6 years na to, going 2025 itong dalawang smartphones na to. Pero supported pa sila ng mga OS update. Again, kamusta naman yung mga kasabayan nilang mga smartphones, yung mga Android smartphones, kung na-update pa sila sa mga latest OS at kung ganito pa rin sila ka-snappy sa iPhone XR and iPhone 11. Yan po rin kasi ang isang babayaran nyo when it comes sa mga iPhones, yung kanilang napakagandang software update or software OS or user-friendly OS. And syempre yung kanilang chipset ay napaka-optimized kumbaga. Kaya hindi sa iPhone kasi hindi nagbe-base sa RAM. Kasi yung iba pinagtatawanan ng RAM ng mga iPhones, di ba? 8 GB ang Android. Tapos sa iPhone, even the Pro Max is 4 GB or 6 GB lang. Pero tingnan nyo naman ang performance, di ba? Hindi kasi sila mismo nagbe-base lang sa RAM dito sa iPhone. When it comes sa overall performance ng chipset, talaga nakatutok ang Apple. So, performance ng chipset ng Apple is very optimized. Kung makikita nyo, again, dito sa dalawang smartphone na to, 7 years and 6 years na sila, pero very snappy pa rin ang performance ng iPhone 11 and iPhone XR. Again, itong iPhone 11 guys, meron pa rin brand new kayo mabibili sa mall. And iPhone XR, may mabibili pa kayo niyan na brand new rin na CPO product sa Green Hills. So, kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, nasa description box po yung link ng shop na pwede nyo mabilan ang CMB Gadgets. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog, bibigyan pa kayo ng matic discount ng shop na yan. So, again, ang final conclusion dito, of course, sa ating phone comparison, clear winner ang iPhone 11, syempre kasi siyang successor. Kaya ako kinompare sila. I know maraming nagde-decide mag-11 ba sila or iPhone XR. Kahit na dito sa ating phone comparison, a clear winner ng iPhone 11. Maganda pa rin gumawa tayo ng phone comparison para doon sa mga nalilito kung mag-iPhone XR sila na mas makakatipid sila or magdadagdag lang sila ng few thousand of pesos para sa mga gandang specs na pwede nating ma-upgrade na para dito sa iPhone 11. So yun mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong phone comparison na to sa inyong buying decision when it comes sa iPhone 11 and the iPhone XR.